Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 3 sa pagitan ng Kubunan ng Barangay kontra sa Kubunan ng Rain or Shine. Napakagandang laban dito sa may Game 3 mga ropa dahil parehas gumamit ng adjustment ang dalawang coaches, Coach Tim Cone at Coach Yeng Yao mga ropa. Talagang kailangan nila magmakbakan dahil nga a must win to dahil 1-1 nga ang serye. Kailangan may isa ng lumamang mga ropa at hindi hinayaan ng dalawang kubunan. Na madali lang to makuha mga ropa pero dito nga sa game na to, grabe ang ginawa ng Kubunan ng Barangay. Napakatalinong adjustment ang kanilang ginamit. Napakatalinong diskarte ang ginawa dito ng Barangay mga ropa. Syempre, sa pangunguna ng kanilang mga coaching staff ni Coach Tim Cone na na-implement naman dito ng mga players ng Barangay. Napaka-successful nitong Game 3 na to para sa Barangay mga ropa dahil nga na-counter nila ang Kubunan ng Rain or Shine dito sa may Game 3. May punto nga mga ropa na kung saan lumamang pa nga ng 13 points sa Kubunan ng Rain or Shine doon sa may first half, pero doon sa may second half mga ropa ay talagang binakbak na ng Barangay ang Kubunan ng Rain or Shine. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, iisa-isa at ihimay-himayin natin yung adjustment na sinasabi ko at yung discard ang ginamit dito ni Coach Tim Cone para talunin ng Rain or Shine dito sa may Game 3. Ito ang game analysis at breakdown sa napakagandang laban ng Game 3, Rain or Shine versus Kubunan ng Barangay Nebra. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, mas maganda kung dito na tayo magsimula sa may third quarter kung saan 56-48 ang score dito. Lobo nga sa 8 puntos sa kalamangan dito ng Rain or Shine. Pero lumobo nga sa 13 points yan mga ropa, pero dito 8 points na lamang. At pagbubukas dito ng fourth quarter mga ropa, ginamit kaagad ng Barangay ang discarding ginagamit ng Rain or Shine. Ang run and gun offense mga ropa na kung saan nakalusot dito si Japet Aguilar sa mga depensa, hindi pa fully established din ang depensa ng Rain or Shine. Kaya nagkaroon ng easy 2 points dito si Japet galing sa napakagandang pass na ginawa ni JB32. At after nga niyan mga ropa, si Justin Brownlee naman ang nag-run and gun dito. Hindi nakasabay dyan itong si Jalen Johnson mga ropa, easy 2 points kaagad ang nagawa din ni Justin Brownlee. At eto mga ropa, heto na kaagad. Mintes ang tirada ng Rain or Shine sa may left side corner 3-pointer. Nag-turnover dito si Gian Mamuyak mga ropa na nagtae talaga dito sa game na to para sa Kubunan ng Rain or Shine. At dahil dyan bumalik ang possession sa Kubunan ng Barangay Ginebra, ang nangyari dito yung signature gameplay nila mga ropa na kung saan sinesita nila ng ball screen itong si Justin Brownlee up the ball screen yan mga ropa. And take note sa favorite na to ni JB32, ginagawa niya palagi yan dito sa may perimeter na kung saan eto ang kanya specialty at dahil sa multiple screens na kanyang dinaanan sa stagger screen, pinukulan niya ng 2-pointer dito ito si Kalen Thompson mga ropa. Well contested naman yan pero still pumasok pa rin para kay JB32. Basket is good. At eto mga ropa, heto ang napansin ko na ginawa ng Rain or Shine dito sa may third quarter, specifically dito sa may second half. Ang nangyari nga dito, tumirada ng 3-pointer itong si Andre Garacon. Mintes ang kanyang tirada mga ropa, heto na second half mga ropa, puro 3-pointers, puro long range bombs ang mga pinupukol dito ng Rain or Shine mga ropa. Nawala yung kanilang mga atake to the basket, katulad nga nito mga ropa, another 3-pointer na naman ang pinukol dito nito si Jalen Johnson. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, pumasok ang tirada ni Jalen Johnson. At ang Barangay mga ropa gumamit dito ng pick and pop gameplay na attract dito ni RJ yung dalawang defenders ang Kubunan ng Rain or Shine. Open si JB32, pinukol ang 3-pointer mga ropa at nakabawi si JB sa 3-pointer na ginawa ni JJ. At eto nga mga ropa, Kalen Thompson, 3-pointer deep 3-pointer. Mintes ang tirada dyan ni Kalen. Eto na nga yung sinasabi ko, puro 3-pointers talaga mga ropa at another one. Balasa ulit ng bola dito ng Kubunan ng Rain or Shine. At Gian Mamuyak mga ropa, although open 3-pointers yan, pero sa pagkakataon nga na to, hindi talaga nako-convert yan ng Kubunan ng Rain or Shine mga ropa. Mintes na naman ang kanilang tirada dito sa may long range bomb. At eto nga mga ropa, kinapitalize yan ng Kubunan ng Barangay dahil multiple pass breaks sa kanilang ginawa. Adria Barrientos mga ropa, kahit na maliit na tao, pinalis niya naman yung depensa doon sa may ilalim. At eto nga mga ropa, Gian Mamuyak nagtatay nga dito sa game na to. Another turnover na naman ang kanyang kinumit mga ropa at kitang-kita natin Coach Yeng Yao ay talagang napapakamot na sa kanyang ulo mga ropa kahit na walang buhok. Ang nangyari pa nga dito sa isang kidlap, naging all 59 na ang score dito sa may third quarter. At bumalik dito ang possession sa Kubunan ng Barangay mga ropa at napakagandang setup play ang kanilang ginawa. Napakadelikado nitong play na to para sa Rain or Shine. At nangyari dito mga ropa, RJ Barrientos na nagmamando ng bola dito sa may ibabaw. Nag-set ng back screen dito itong si Scottie Thompson mga ropa. At sa back screen na yan, biglang kumat dito si JB32 sa side na to mga ropa. At dahil napilitan niya yung sumalo dito yung defender nitong si Scottie Thompson mga ropa. At yung defender dito ni JB32 na si Kalen Johnson ay sumabit papunta sa kanya mga ropa. Hindi siya nag-switch dahil
dahil nga napeke sila dito ni Scottie Thompson sa may back screen, at ang mas malapit nga dito si Troy Rosario ay nag-provide pa ng another screen mga ropa para in case na may umaabol dito na defender kay Scottie Thompson, pag-pop niya sa may top of the key ay mahaharangan talaga dito ni Troy Rosario. Bigay ng bola dito ni Arya Barrientos, open 3-pointer mga ropa, at ang resulta niyan successful play mga ropa dahil pumasok ang 3-pointer dito ni Scottie Thompson, basket is good. At pansinin nga din pala natin ang depensa dito ng Barangay mga ropa. Heto, naka-zone defense sila dito. Man to man yan mga ropa, pero nagsisode sila pagka may umaatake talaga. Kaya siguro mga ropa, nagsisettle talaga. Ang kupunan ng rain or shine, nagsettle sila sa may 3-point area. Katulad nga din to mga ropa, another 3-pointer na naman ang ginawa dito ni Jalen Johnson, pero nagmintis yan. At another possession mga ropa na kung saan 3-pointer na naman nagsettle ang kupunan ng rain or shine. Nawalan talaga sila ng identity dito sa may third quarter mga ropa. Nawala yung kanilang mga strong attacks mga ropa. At the same time yung mga fast break, run and gun offense nila ay hindi umuubra sa depensa ng kupunan ng Barangay dito sa may third quarter. At eto nga mga ropa, nung sumubok umatake dito ang kupunan ng rain or shine sa loob mga ropa, kitang-kita natin nadali siya dito ng depensa ng kupunan ng Barangay. Turnover ang ginawa din ni Adrian Noco mga ropa, at nakapag-convert na naman ng run and gun fast break dito ang Barangay. Easy 2 points na nagawa din ni Scottie Thompson. Pero sumubok ulit dito si Karakot mga ropa, buti nga si Karakot ay talagang nilalaro ang kanyang laruan mga ropa, umaatake siya through the basket. Napakagandang move ang ginawa din ni Adrian Noco mga ropa, at kitang-kita natin nakapag-convert siya dyan ng 2 points. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, nakuha ng Barangay ang momentum sa balasa nila ng bola mga ropa, sa napakagandang balasa na nag-end up sa kamay dito ni Scottie. Well contested shot yan ng kupunan ng rain or shine mga ropa, pero still pumasok ang tirada dyan ni Scottie Thompson, basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, nabaliktad ang pangyayari, naging 71-61 ang score mga ropa. Barangay na hawak na kalamangan, 10 points lang hawak na kalamangan dito ng Barangay. Sumagot naman din si Adrian Noco mga ropa, siya lang talaga ang naging pundasyon sa puntusan dito ng kupunan ng rain or shine dito sa may third quarter. Balik ang possession sa Barangay mga ropa, at Justin Brownlee nasa favorite positioning na naman niya sa may perimeter. Pero this time mga ropa, Jalen Johnson ang bumabantay sa kanya, at napakagandang galawang ginawa dito ni JB32 mga ropa, pinanis niya dito ang depensa nitong si Jalen Johnson. At another possession nga dito ng Barangay mga ropa ang nangyari pagka full court pass dito nitong si Pinto papunta kay Stephen Holt, pinukol kaagad ng 3-pointer mga ropa, at pumasok na naman ang tirada dyan ng Barangay, basket is good. Nagsiselebrate na dyan ang lahat ng mga ropa dahil nga biglang bumulwak dito ang opensa ng kupunan ng Barangay. Napatimeout naman dyan si Coach Keng Yao mga ropa, dahil dyan 12 points na hawak na kalabangan dito ng Barangay Nebra. At ganun pa rin mga ropa, nagsisettle pa rin talaga ang kupunan ng rain or shine sa kanilang long range bombs, at hindi nga sila nakakasagot dito sa mga tirada ng kupunan ng Barangay. Dito naalason ng kupunan ng rain or shine mga ropa, pinipilit nila yung mga long range bombs, mga 3-pointers, talagang hindi gumagana mga ropa, at nagmimintes talaga ang kanilang mga long range bombs. Buti nga si Anton Asistio mga ropa, nagkaroon ng strong attack dito. Pumasok na tirada, may kasama pang foul. Napasok dito na Asistio ang kanyang bonus free throw. Pero ito nga ulit mga ropa, tinapos pa ng rain or shine. Ang third quarter na to sa kanilang 3-pointer na naman mga ropa, pero mintes na naman yan. 77-68 na tapos ng third quarter. Biglang nahawakan ng Barangay ang 9 points sa kalamangan. Pagpasok ng fourth quarter, nabaliktad ang laro mga ropa. Ngayon naman ang 2 points ang ginawa dito ni RD pagbubukas ng fourth quarter mga ropa, pero 3-pointer na naman ang attempt dito ng ubunan ng rain or shine. Nakakalito talaga mga ropa, talagang pinipilit nila ang kanilang mga long range bombs. Nagkaroon na nga sila ng stop dito kay RJ mga ropa, pero kitang-kita natin dito sa mid-transition, another 3-pointer na naman ang kanilang pinukol mga ropa. Hindi na nga gumagana, pero pinipilit talaga yan ng rain or shine. At sa mintes na tirada mga ropa, dito talaga sila nadali. Hindi pumapasok ang kanilang mga long range bombs, samantalang sa Barangay, RJ Barrientos left side corner 3-pointer mga ropa ang pumasok para sa kanya, na i-convert ng Barangay ang mga mintes na tirada ng rain or shine into points mga ropa. At sa pagkakataon nga na to, wala talagang tigil. 3-pointer na naman ang ginawa dito ng kupunan ng rain or shine, nagmintis yan. Buti nakuha nila yung offensive rebound. Second chance 3-pointer dito na naman mga ropa ang pinukol nitong si Adrian Noco. Buti nga mga ropa, sa wakas ay nakuha yan ng kupunan ng rain or shine, pumasok ang 3-pointer. At eto nga mga ropa, another stop na naman. 3-pointer na naman mga ropa ang ginawa dito ng rain or shine sa another stop na ginawa nila konti sa kupunan ng Barangay. At ayan mga ropa, pinagbayad sila ng Barangay. Jeremiah Gray nagkaroon
nagkaroon ng 100 shot, floater shot, easy 2 points na nagawa dito ni Gray. Score update mga ropa, 84-74 ang score. 7 minuto may kita natitira dito sa may 4th quarter na pangahawakan ng Barangay ang kanilang kalamangan dahil nga puro mintes ang tirada ng rain or shine sa may 3-point area. At eto mga ropa, nung sumubok umatake ang rain or shine doon sa may loob, kitang-kita natin na trap dito si Jonard Narito. Good defense ang ginawa dyan ng Barangay dito sa may loob. Hindi nakaporma dyan si Jonard Narito. At ang mas maganda nga dito mga ropa, RJ Barrientos ay nakapag-convert ng 2 points galing sa magandang defense ang kanilang ginawa doon sa may loob. Nakachani ng 2 points siya dito si Adrian Noco mga ropa, pero sa pagkakataon na to ng bola ng Barangay, gumamit lang ng screen action dito si RJ mga ropa, nito si GB32. Sabay 3-pointer mga ropa, pumasok ang 3-pointer dito ni RJ Vasquez good. At another one mga ropa, good defense na naman ang ginawa dito ng Barangay. Depensa talaga nag-isusi mga ropa, kaya hindi rin makatira talaga ang rain or shine doon sa may loob at hindi sila makapasok doon sa may loob. At ang mas maganda nga dito mga ropa, top shot pa pinakawalan dito ni JP32. Nakapag-convert dito ng 3-pointer pa ito si Justin Brownlee. At dahil dyan lumobo na sa 94-78 ang score mga ropa dahil sa magandang depensa ng Barangay. Nagsisettle ang kupunan ng rain or shine sa mga 3-point area. 16 points na ngayon ang kalamangan ng Barangay dito sa may 4th quarter. At sa wakas mga ropa, Kaylen Chongson nakabakod na din ng kanyang 3-pointer, pumasok yan. Sumubok bumawi dyan si GB32 pero nagmindes mga ropa. Under 5 minutes na to mga ropa, nakakuha ng 2 points si Jalen Johnson doon sa may ilalim. At another one mga ropa, si Jonard Narito ay nakakuha na naman ng points in paint. At pagka-hand up ng bola dito kay Kaylen Chongson, pumukol na naman ng 3-pointer mga ropa at pumasok na naman ng 3-pointer dito para kay Chongson. Nagkaroon ng run ang kupunan ng rain or shine dito sa under 5 minutes ng laro. Nagkaroon pa ng traveling violation dito si Scotty mga ropa, kaya bumalik ang possession sa kupunan ng rain or shine. At another 3-pointer na naman ang binasok dito ni Kaylen Chongson. Dito sa uli biglang bumanat ang opensa ng kupunan ng rain or shine mga ropa. 96-91 bigla ang score mga ropa, better late than never daw para sa kupunan ng rain or shine. Napa-timeout dito itong si Coach Tim kung sa ginagawa ng rain or shine. After ng timeout, pagka-kickout ng bola kay Scotty mga ropa, grabe, sobrang clutch ang ginawang 3-pointer dito ni Scotty para tigilan ang momentum dito ng kupunan ng rain or shine. At dahil nga dyan mga ropa, nagmintes ang tirada dito ng Kaylen Chongson, pinilit niya na ang 4-pointer, mintes ang tirada. Pero JB32 naubusan ng oras dito mga ropa, kaya nagsettle din siya ng 4-point shot, pero nagmintes din ang tirada dyan ni Justin Brownlee. At nung nakikoutan ulit ng bola si Kaylen Chongson mga ropa, grabe naman si Chongson kung kailang dulo na, tsaka pato mirada, pumasok ang 3-pointer dito. Kahit na contested yan mga ropa, wala na talaga magagawa sa mga ganyan tirada. Pumapasok at pumapasok. At ang masaklap nga dito mga ropa, nagmintes pa ang tirada ni Scotty sa may 3-point area. Nagkaroon ng another possession dito ang kupunan ng rain or shine. Nagkaroon ng jump ball dito mga ropa, napunta ang bola sa rain or shine. Jalen Johnson mga ropa, pumukol dito ng deep 4-point shot. Pumasok, bumold para kay Jalen Johnson. Hindi pa tapos ang laban mga ropa, umahabol ang rain or shine. Sa isang iglap, naging 101-98 ang score. 101-98 yan mga ropa, kulang lang ng isa ang kupunan ng rain or shine. Na-foul dito itong si Stephen Holt. Pumasok naman ang bonus free throw para kay Holt. At eventually nga mga ropa, napatimeout yan si Coach Yeng. Yawat ang huling kanilang pagkakataon ay nagmintes na para sa kanila mga ropa. Hindi na sila nakaporma dito sa kupunan ng Barangay. Sa uli pa sila titirada mga ropa, kung kailang huli na ang lahat, hindi na sila nakahabol. Hindi nakapasok ang rain or shine sa depensa ng Barangay mga ropa, natapos ang game sa score na 103-98. Panalo ang Barangay dito sa may crucial game 3. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa performance at adjustment na tameme dito ang rain or shine sa kanilang mga long range bombs? Pwede kayo mag-comment nyo sa bang opinion, magkwentuhan tayo.